posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Surviving Bereavement. Dapat ipagbunyi ang buhay at habang merong panahong ipinahihiraw ang Diyos, samantalahin at ipamuhay ito ng ganap dahil dumadating ang panahon na tinatawag naman tayo para sumakabilang buhay. Ang usapin ng kamatayan ng mga mahal sa buhay ay hindi matatapos sapagkat lagi natin itong kailangang harapin at kailangan laging pagtagumpayan. Loss of a loved one to death could be one of the most difficult feelings ever to handle. But people die. Whether we like it or not, people die. And very few deaths could be considered welcome or timely. Laging the untimely demise of. Laging ganon. At dahil ito kasing totoo ng paghinga natin araw-araw, dapat tayo'y handa. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan, Surviving Bereavement. Kung paano itutuloy ang buhay kahit may mga mahal tayo sa buhay na sumakabilang buhay na. Salamat Panginoon dahil kayo Diyos ng buhay at Diyos sa ibabaw ng kamatayan. Kayo ang Diyos ng lahat ng panahon, ng pagsilang at ng kamatayan ng tao. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin at gawin yung dapat kami na lumapit sa inyo ngayon. Purify our motives. Linisin niyo ang puso namin at pati mga karumihan, Lord, ay alisin niyo. Patawarin niyo po ang mga kasalanan namin. Kung may iba pa kaming hangarin sa pagpunta dito, bukod sa isang wagas at tunay na pagsamba, linisin niyo ang aming mga puso, Panginoon. Cleanse our hearts, purify our motives, and enable us to hear your voice. Nawa, kalakasan mula sa inyo, pagpapala mula sa inyo ang aming mata mo. At kami naman, Panginoon, maibigay sa iyo ang aming wagas sa pagsamba, aming mga awit, ang aming mga handog, maging ang aming mga pasalamat. Panginoon, kayo po ang siya maghari. Lukuban niyo ang presensya niyo, Panginoon, ng lugar na ito, lalong-lalo ang aming mga puso. And be the speaker. Speak from your throne of power and authority. We ask you to be the speaker, O Father. Use your servant only as your instrument, and may your will be done. Quiet our hearts, restore our strength, restore our spirit, O God. Protect us from harm, from evil men and from evil spirits, and may your name be glorified. In the name of Jesus, who is life and King over death, we pray with thanksgiving. How do you survive bereavement? May asawa ka, mahal na mahal mo, biglang binawi. May anak ka, na siya na ang lahat-lahat halos sa'yo. May magulang kang mahal na mahal, kaibigan, sweetheart. Paano hinaharap ang isang bagay na napakasakit pero bahagi naman talaga ng buhay? At higit sa lahat, paano ito haharapin ng may tibay ng loob na hindi naman nagmumukhang binabaliwala mo yung sumasakabilang buhay? How do you get on with life without making it appear that the one who departed never really mattered? Facing death of a loved one should be done before it comes. Bago pa sumakabilang buhay ang mahal natin, dapat harapin na natin yung katotohanan na mangyayari yon. Ang hindi lang natin tiyak, kung mauuna sila o tayo. But definitely, darating yon. Accept death as part of earthly life. Dahil tayo'y nandito sa lupa, walang permanente sa sitwasyon dito, at salamat na lang at wala, dahil napakaraming imperfection ng buhay. Hebrews 9:27, people are destined to die. Ang lahat ng tao, bandal man o makasalanan, bata man o matanda, ay maaaring harapin ito ano man ang oras. So we learn and appreciate the Bible's teachings on death. Kung gaano natin pinapahalagahan ang mga pangako ng Diyos, ang kanyang pagbibigay ng ginhawa, kaligtasan,
ganon din ang pagpapahalaga natin sa teachings of the Bible on death. Genesis 3:22, dadalawa pa lang ang tao sa eksena dito, ay nagpasya na ang Diyos na ang tao ay magwawakas ang buhay na panglupa. And the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Sabi ng Panginoong Diyos, natuto na ang tao nang hindi niya dapat na matutunan, nilampasan na niya ang kanyang hangganan, kinain niya ang pinagbabawal na bunga, hindi na siya dapat payagang kumain pa mula doon sa puno ng buhay na walang hanggan. Kaya pinabantayan ng Diyos ang puno na ito, the tree of life, so that Adam and Eve could not pick of its fruit and live forever. Earthly life is imperfect. It should end. And it should be changed so that it would move on to eternity. Sa ating imperfect state, sa kalagayan natin na narumihan, naliko, nagkamali, hindi papayagan ng Diyos na sobrang humaba ang ganitong uri ng buhay, na punong-puno ng kasalanan, ng mga kasakitan, ng mga hirap ng loob. Kaya tinalaga niya na kailangan hindi mabuhay habang panahon ang tao na nakatira sa katawang lupa. Psalm 90 verse 10, our days may come to 70 years or 80 if our strength endures, for they quickly pass and we fly. Ang buhay daw ng tao, kadalasan at kung susundin yung pinaka-normal at pinaka-kaibig-ibig na lagay, ay 70 taon. Pero sabi, kung malakas ang tao, maaaring abutin siya ng 80 taon. Kaya anumang araw ng lampas ay 70 taon, bonus na. Yung iba naman, namatay ang magulang, 120 years old na, talagang ayaw pambitawan. Panahon na. Yung nga mga iba, hindi ba lang nakaka 10 years old o 5 eh. Iba-iba. Kaya ang pagmamahal natin dapat sa ating kapwa, ay ibigay mo na ngayon kasi hindi mo alam kung bukas nandyan pa siya. Sumasayaw ka sa Panginoon, kumakanta ka sa choir, nagtuturo ka, ituring mo itong tugtog na ito, itong sayaw na ito, itong pagkanta mo na, baka huli mo na dahil pwede talagang huli na. Kaya lagi mo dapat ibigay yung best mo. Ecclesiastes 3:2, there's a time to be born and a time to die. Accept both. Ang isang taong nananalig sa Diyos ay tatanggapin magkakambal ang kamatayan, kakambal ng pagkakapanganak. Birth and death complete the circle of life. Nabubuo yung buong kalooban ng Diyos sa nilalang. How do you face the death of a loved one before it comes? Practice facing death. Kailangang sanayin mo ang sarili mo sa ganitong uri ng malungkot na kabanata dahil pagka sobrang mahal mo na yung babawian, meron ka man lang kahit konting pagsasanay. Go to funerals. Ugaliin mong pumunta sa mga lamayan, sa mga libing. Mag-alaga ka ng mga naghihingalo, mga may sakit, kahit hindi pleasant. Para pag yung tunay na pinakamahalagang tao na sa buhay mo yung gagraduate, meron ka na kahit papanong tibay. Sabi ni Solomon na pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, Ecclesiastes 7:2, it is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting. For death is the destiny of everyone. The living should take this to heart. Sabi, mas dalasan nyo ang pakikipaglamay, pupunta sa mga burol at libing, kesa sa mga party at kasiyahan. Pag sobrang nasanay kayo sa saya, baka wala kayong lakas na iharap sa araw ng lungkot. Kaya napakahalaga na ang mga tao, bukas ang isip sa ganito mga bagay. Let us not overprotect our loved ones from the pains of life because exposure to such pain will inoculate them and will enable them to survive very difficult days. Notice and be sensitive to deaths happening everywhere all the time.
na para bagang kakaiba at bago yung may namamatay. Lagi naman, mga halaman, mga hayop, mga tao. Kung may gabi, may araw. Kung may pagkakasilang, mayroong kamatayan. How do you face the death of a loved one before it comes? Have a healthy level of independence from people. Kahit mahal mo ang tao at mahal ka niya, gusto mong ibigay ang lahat ng pag-ibig mo, kailangan magtira ka ng lugar sa loob ng puso mo na pwede kang mabuhay kahit wala siya. Makipagsandalan ka kasi ganoon naman ang pagmamahal, no? Mutual, tulungan kayo, sandalan sa isa't isa, pero huwag kang sobrang sumandal. Baka mawala siya, matumba ka. Kailangan meron kang sarili mong spinal cord. You've got to have your own spine. Kailangan meron ka matibay na gulugod. Para mawala man yung sinasandalan mo, tatayo ka pa rin. Be as self-sufficient as much as possible. Kung maaari, umaasa ka lang sa tao emosyonal, pero independent ka economically and financially. Kung minsan merong nalulungkot na namatayan, hindi mo alam kung gaano karami sa lungkot dahil nalulungkot yung puso at gaano karami naman doon yung nag-aalala dahil nakasandal siya at umaasa dahil binubuhay siya nung namatay. So ina-eliminate natin yung sobrang ganon, sinisikap mo, tumindig ka sa sarili mong paa. Be adaptable when needed. O sige, gusto mo makipagmahalan, makipagbuhol ng buhay sa isang tao, di itodo mo. Pero maglaan ka ng posibilidad na mawawala yung taong yan para kung maganap yon, meron kang kahit kaprasong paghahanda. Need the person but let go when it's needed to let go. Kaya dangerous din yung sobrang magmahal. Wala nang natira sa sarili mo. Kaya tuloy nung siya ang nawala, parang nawala ka rin ng halaga. Ipinanganak ka mag-isa. Mabubuhay kang mag-isa kung kailangan. Bagamat nabawasan ng pampasaya, siguro pampasigla, pero tanda mo ipinanganak ka mag-isa, kahit mga ikakambal ka, hindi naman kayo sabay lumabas, mag-isa ka pa rin. Kaya dapat ang tao hindi magigilty that you feel competent and self-sufficient in spite of the absence and death of loved ones. Nilikha tayo ng Diyos para maging ganong katibay. Job 1:20-21, nung si Job ay binawian ng napakarami niyang mga anak, namatay lahat at ang kayamanan niya naglaho. At this Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, "Naked I came from my mother's womb, naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." Kung ang nawala man sa inyo ay anak, asawa, magulang, kapatid, kaibigan, sweetheart, whatever, the Lord gave, the Lord takes away. Purihin ang Panginoon na bumawi dahil yung Panginoong bumawi ay siya ring Panginoong nagpahiram. Kanya naman ang lahat. Wala kang dalang alahas, wala kang dalang pera, at wala kang dalang kaibigan o partner no ika'y isinilang. Pwede ka ring tumayo nang wala yon. How do you face death while it is coming? Kung heto na yung kamatayan, kumakatok sa pinto ninyo, parang nararamdaman mo bang papalapit na? Meron kang mahal sa buhay na sobrang nag-aagaw buhay na halos ay clinically wala nang pag-asa. Paano yung dumarating na mga threat sa buhay na ang lusog-lusog na tao aalis sa'yo, biglang pagbalik bangkay na kasi nagkaroon ng aksidente? How do you face such things? What do you do when a loved one is about to go? Do what you could to prolong life. Lahat ng kaya niyong gawin niyo para pahabain ang buhay na nandiyan naman hindi pa naman nalalagot. Baka maaari pang dugtungan. Katulad ni David, yung anak niya na maliit, na batang nag-aagaw buhay, at hari si David, anong ginawa niya? While all the medical and healing people were doing what they could to revive and to save the life of the child, David went on fasting and prayer.
2 Samuel 12:15 to 17. The Lord made David's young son very sick. So David went without eating to show his sorrow, and he begged God to make the boy well. David would not sleep on his bed, but spent each night lying on the floor. His officials stood beside him and tried to talk him into getting up, but he would not get up or eat with them. Nag-aagaw buhay ang bata. Si David ay nagayuno, hindi siya mapakain, hindi siya mapabangon, nakadapa lang siya sa sahig ng kanyang silid, nananalangin sa Diyos. Bago nyo tularan si David, kung meron kayong mahal sa buhay na nag-aagaw buhay, alamin nyo muna kung bakit niya ginagawa ito. Sapagkat ang batang ito ay bunga ng napakalaking kasalanan. Nang agaw si David ng asawa ng may asawa, ipinapatay pa niya yung lalaki. Sabi ng Panginoon, hindi bubuhayin ang batang ito. Kaya nung binabawi na ng Panginoon yung bata, hindi para yung bata ay alisan ng buhay, kundi iligtas siya sa napakaraming magiging bunga ng pagkakamali ng kanyang mga magulang. Napakabait ng Diyos doon sa bata. Tutal, sa kanya naman babalik. Sabi niya, hindi papayagang humaba ang buhay. Kasi David, sobra ang pagpapahirap sa sarili, ang pag-aayuno, ang lungkot na ipinakita sa Diyos dahil sa feeling lang niya, kasalanan niya, kaya nagkaganon. So hindi niyo kailangang kopyahin to kung hindi naman kayo ang kasalanan kung ba't naghihingalo yung nanay niyo. Huwag kayong kopya ng kopya din. But anyway, there's something that David did that we could do. Pray. Petition God. Do what you must. Kailangan. And minister with medical attention and healing. Kaya niyong ipagamot, ipagamot. Marami kayong mga anak, huwag kayong maghili-hilian kung sinong gagastos. Ilaban ninyo ang buhay na magulang nyo. Para kung nabawi, sa kabila ng ginawa nyo, wala kayong daladalang bigat sa inyong kalooban. What do you do to prolong life? Feed the person. Kung anong dapat niyang ipakain. Pagpahingahin, lahat ng practical na pwedeng gawin. At bago pa man siya maghingalo, at lalo't kung naghihingalo, give love, attention, comfort, and happiness. Kung ang inyong pasyente ay sobrang may sakit, hirap na, nabubuhay lang sa dami ng machines, talaga namang lahat ng medical opinion na expert ay sinabing kung hindi lang sa mga machine na to, hindi na siya mabubuhay, you might want to consider thinking of quality of life. Buhay nga siya pero hindi kayo makausap dahil ang subo-subong tubo, ang dami. Buhay nga siya pero nakahiwalay naman, naka-isolate dahil ayaw ipalapit ng mga doktor. Pwede niyo sigurong isipin na ipatanggal na natin lahat para kung ano man nalalabing oras niya, masabi naman ang gustong sabihin, mayakap man lang natin, mahalikan natin. May panahon na inilalaban mo, may mga panahon na ibinibigay mo na talaga at binibigyan mo na lang yung nalalabing oras ng highest quality of life. Pero lahat yan pinag-iisipan bago dumating yung oras. Kasi pag nandun na yung oras, nakakalito na. Dapat na pag-isipan na bago mangyari ang ganung mga bagay. So give your most. Do your best. Leave no room and make no room for regrets. How else do you face the death of a loved one while it is coming? Have and get support. Lahat tayo, kahit ikaw si Superman, kailangan natin ng physical, emotional, social, and spiritual support. That's why it is important to have friends. Friends divide our sorrow. Kailangan pinapahalagaan mo ang mga kaibigan mo. Hindi mo nililimot. Inaagaw mo na sandali ng oras mo, ng iyong quality time, na ikaw ay malusog, ikaw ay masaya, hindi yung pagkalang ikay malungkot, tsaka walang maalala, bagamat pwede pa rin naman. Pero iba na yung binibigyan mo lagi ng lugar. And it is important to be friends with relatives. Kasi kumisan kahit kamag-anak mo, kung kalaban mo naman, hindi kayo makakapagbigay ng ginhawa sa isa't isa. John 11:19, nung namatay si Lazarus, kapatid ni Martha at Mary, many Jews come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. Mabuhay ka, kapatid, sa paraan na kung mamatayan ka naman, may makiramay sa'yo. Hindi yung sabi pa ng mga kapitbahay, buti nga. No?
Kawawa naman yung libing na yan, wala man lang nakikipaglibing. Yung mga ganun mga kadinig mong comment. Para ang haba-haba ng buhay mo, wala ka man lang ipinakisama. Wala man lang nakikiramay. Kaya kasama yun sa paghahanda natin. Luke 7:12, as Jesus approached the town gate, a dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the town was with her. Ang laking ginhawa nun. Kung kayo yung namatayan, allow people to minister to you. Huwag na kayong maglakas-lakasan, magtibay-tibayan. Bagamat may pinipili tayong kaharap, we allow who will see us to cry. We allow who will see us to break down. But let people minister to you. It will help you. And very importantly, how do you face the loved one of somebody, the death or the very impending death of a loved one? Commit the person to God. Dapat bago pa nga siya dumating sa point na yun, i-commit mo na sa Panginoon. Kung dapat mong sabihan tungkol sa kaligtasan at turuan mo na. Hindi kung kailan yung tao nag-aagaw buhay at pinipilit maghabol ng hininga, doon ka pa ngayon magpapa-accept, although mabuti yun kaysa hindi. Pero dapat agahan na, ituro na agad ang kaligtasan habang may oras. At kung kailangan at hinihila na siya ng kabilang buhay, let go. Because a person will only be absent in the body, but present in the Lord. Ecclesiastes tells us what happens at death. The body returns to the ground where it came from, and the spirit returns to God who gave it. Bumabalik sa Panginoon ang espiritu. Tiyakin natin na habang nabubuhay yung tao ay kumilala sa Diyos, magpasakop sa Diyos, tanggapin si Jesus sa Panginoon tagapagligtas para wala tayong agam-agam. Kung sakasakali mang bawian ng buhay, nalulungkot ka lang pero meron ka namang kapanatagan na yung espiritu bumalik sa Diyos. Si David na kanina ay binasa natin, ilang araw na nagayuno, hindi tumayo, hindi kumain, hindi naligo, nandun lang. Ngayon biglang namatay pa rin ang bata. Anong gagawin ni David? Nag-alala ang mga katulong. Sabi nung buhay yung bata, hindi natin yan mapatayo. Ano pa ngayong namatay? Wala ngayong makapagsabi ng balita. 2 Samuel 12:18-23. After the child had been sick for 7 days, he died. But the officials were afraid to tell David. They said to each other, even when the boy was alive, David wouldn't listen to us. How can we tell him his son is dead? He might do something terrible. Ganun ang pag-aalala nila. Nung buhay pa, hindi natin mabigyan ng ginhawa, ngayong pangpatay na, ano kaya gagawin? Bulong-bulungan sila, tahimik na tahimik, nakahalata si David. Verse 19, David noticed his servants whispering, and he knew the boy was dead. Did my son die? He asked his servants. Yes, he did, they answered. David got up off the floor. He took a bath, combed his hair, and dressed. He went into the Lord's tent and worshiped. Then he went back home. David asked for something to eat, and when his servants brought him some food, he ate it. His official said, what are you doing? You went without eating and cried for your son while he was alive. But now that he's dead, you're up and eating. David answered, while he was still alive, I went without food and cried because there was still hope. I said to myself, who knows, maybe the Lord will have pity on me and let the child live. But now that he's dead, why should I go without eating? I can't bring him back to life. Someday I will join him in death, but he can't return to me. Nagulat yung mga tauhan. Akala nila siguro, magwawala, hihimatayin, tatalon sa bangin, maglalaslas ng pulso, lululo ng talabang kasama yung shell para magpakamatay. Aba, bumangon, naligo, nagsuklay,
at nagbihis. Sumamba, umuwi at nagpaluto at kumain ng may gana. Bakit po ganyan ang gawa nyo, kakaiba? Nung buhay pa, di kayo makausap. Ngayon kung kailan pa namatay, tsaka kayo ngayon sumigla. Sabihin, nung buhay pa, pwede pang ilaban. Ngayong nawala na, ano pang magagawa natin? Ginawa ko ang lahat habang buhay. Ngayong namatay, ano pang gagawin ko? Kailangan ituloy ko yung buhay ko. Darating ang panahon, sasama ko sa kanya sa kamatayan, pero hindi ko na siya mapapabalik dito. Nakita niyo yung point, mga kapatid? Kung kayo yung namatayan, liban na lang kayo yung pumatay. Pasiglahin niyo ang sarili niyo. Do a David. Sikapin yung maligo, magpahinga, sumamba, kumain. Hindi inaabutan mo, hindi ko po malulon. Ibuka mo yung lalamunan mo at lulunin mo dahil payat na payat ka na. Baka sumunod ka. Diba? Pilitin mo. Kailangang ibangon mo yung sarili mo. Total, ginawa mo naman ang magagawa mo nung buhay pa. Ano pang magagawa mo ngayon? Gusto mo sumama? Hindi naman pala. Kainin mo ito. Diba? Pasiglahin mo ang sarili mo. Dahil wala na tayong magagawa tungkol dyan. Lalo kung ikaw ay nanay na may mga anak pa, tatay na may mga anak pa, may mga gagawin ka pa sa buhay. Aba, tibayan mo loob mo. Nakahiram ka ng mahal sa buhay ilang taon, nabawian ka, pasalamat ka, and then get on with life. Sabi ni David, ano man ang gagawin ka, wala na. So you, let go. Close the chapter. Be healthy and strong, physically, emotionally, spiritually. And then have and get support. Ayan na naman yung support. Don't be in denial. Yung mga iba nagtitigas-tigasan ng loob eh. Nalulungkot ka, ipakita mo. Yun naman kasi mga nakikipaglamay, walang inaantay kundi kailan kaya iiyak. Lalo pag may anak na galing abroad o asawang galing abroad, heto na yung burol, dumating yung galing abroad, lahat nakatingin. Inaantay nila, anong gagawin ng bagong dating? Diba? Kung kayo yung kapitbahay, kayo yung mga hindi naman malalapit na kamag-anak and close friends, may matagal lang nakaburol, ngayon lang dumating yung isang member ng family dahil nasa malayo, lumayas-layas kayo doon sa sala o sa burulan. Give space. Huwag kayong umusyoso na para kayo nanonood ng shooting. Bigyan nyo ng panahon yung pamilya kung gusto mang may gawin, lumungkot, o sumaya, whatever it is. Give them privacy. It's a very sacred moment when a loved one is seeing the dead body for the first time. Try not to be there unless you will give support or you're really part of the family. Respeto. Hindi usyoso. At kung naman namatayan, hindi naman minamaliit natin yung pagmamahal mo doon sa namatay. Hindi naman sa binabaliwala natin ang yung lungkot. Pero kung ikaw yung namatayan, fill the empty space with someone and with something else. Hindi ka pwedeng magluksa for life. Dapat may wakas. Kaya nga may laglag luksa. May babang luksa tayong kaugalian ng araw. No? Mabuti kung nakakapaglaglag luksa ang tao. It means tutuloy na ang buhay. Tingnan nyo sa Genesis 23, 1-19. When Sarah was 127 years old, she died. Pwede na ba 127 eh? No? She died. After Abraham had mourned her, Abraham buried his wife Sarah. Abraham married Keturah and had 6 sons. So namatay itong si Sarah, ipinagluksa ni Abraham ayon sa kanilang kaugalian, tapos ay inilibing. Pagkatapos noon, nag-asawa uli at nagkaroon pa ng 6 na anak. Believe ka naman talaga, ano kaya iniinom nitong si Abraham? Alin sa mga products sa tinda-tinda ng mga kapatiran kaya? Siguro kung matetrace ko ano yon, magiging mabiling-mabili. Kaya tanda-tanda na nung nagkaanak, eto, nakapangalawa pa. Ano ibig sabihin lang dito natin, mga kapatid? Kung ikaw yung namatayan, kailangan magluksa ka kung gusto mo, pero kailangan ka maglaglag-luksa.
sa lalong madaling panahon. O ngayon, kayo yung mga anak nung namatayan, nung nabiyudo o nabiyuda, kayo yung mga kapitbahay. Payagan nyo naman na maglaglagluksa yung tao. Ano gusto nyo? Magluksa forever? Yung mga chismosa pa. Alam mo, iisang taon pa, bakit may kasama nang naghahalo-halo si kumare? Inggit lang kayo siguro. Mabuti nga kung 6 na buwan, meron na. Diba? O 3 buwan. Huwag lang naman mga 2 days. Ayaw nyo ba makarecover siya? Anong gusto nyo? Malungkot siya forever? Ang lupit ng tao. Chichismisin agad yung, byuda naman. Ano ba naman pakialam mo sa byuda? Diba? Ngayon, yung mga anak, may natural na selos kasi may loyalty sa tatay, kung yung nanay nila yung natira. Pero dapat may loyalty din kayo sa nanay. Ngayon yung tatay nyo, sumakabilang buhay na, ano bang loyalty ang kailangan niya mula sa inyo? Yung nabubuhay niyong ina o ama na nabyudo o nabyuda, ang higit na nangangailangan ng loyalty at support nyo ngayon. Lalo't kailangan niya ng kahit konting pagtingin. Ano naman ang masama nun? No? Meron namang naghihingalo na ha, matapos siyang makasama ng 57 taon at inalagaan ng 6 na buwan. Naghihingalo, pasusumpain pa yung asawa, huwag mo ako papalitan. Maawa naman kayo sa mabubiyudo, ayaw nyo na ba siyang malibang? Kayo talaga yung una, original, wala nang papalit sa inyo, pero ayaw nyo na ba siyang guminhawa at sumaya uli kahit sa piling ng iba? Total, patay na kayo. Diba? So, napakahalaga na yung buhay, ipamuhay mo ng todo. At pag nagwawakas na, ibigay mo na sa Diyos. Ngayon, kung gusto mong kasama ka pa nung asawa mo ng matagal, alagaan mo yung buhay mo. Pahabain mo, kumain ka ng tama, mag-diet ka. Kasi kung talagang pag namatay ka na, hindi ko minamalit ang kamatayan, pero ito'y totoo, sabi sa Biblia, puwera ka na. So hayaan mo na yung buhay nung natira, tumuloy. Ecclesiastes 9, 5-6. The dead know nothing, even the memory of them is forgotten. Their love, their hate, and their jealousy have long since vanished. Never again will they have part in anything that happens under the sun. Kaya iba nagigilty, kung baka magalit si Papa kung mag-aasawa ko uli. Hindi na niya alam. Dahil nasa kabilang daigdig na siya. At kung pagdating mo doon, inaasahan mong kayo pa rin, sabi ni Jesus, no. In the next life, people don't marry. They are like angels. So, payagan mo naman na guminhawa pa yung tao kung siya yung naiwan. Hayaan natin yung mga tao na pinahahaba pa ng Diyos ang buhay, maging makabuluhan pa, makulay yung natitira, at hindi natin sila ibibilanggo sa ating selfishness. Yun ang tunay na pagmamahal. No? So how do you face this difficulty? Live life to the fullest. And when your life is about to end, let it end. Just don't end it yourself. Kung gusto ka ng Diyos na patayin, kayang-kaya ng Diyos, huwag mong sikaping patayin ang sarili mo. Huwag kang makialam. No? Diyos ang nagbigay ng buhay, Diyos ang babawi. Dapat hindi ikaw. At lalo namang hindi mo dapat patayin yung iba dahil ikaw ang nag-Diyos-Diyosan. Hindi naman ikaw may bigay ng buhay, ikaw ang magkukuha. Mali yun. Kung ibinigay, tanggapin. Kung binawi, isole. Pero huwag tayong makialam sa proseso noon. Ang tungkulin ng isang taong buhay, papahabain ang buhay niya. Hindi pa iksiin. Alagaan yung buhay na ibinigay ng Diyos. May loved one ka o wala, may mama ka o papa o wala, meron kang kakampi o wala, kailangan ka mabuhay. Kasi binubuhay ka pa ng Diyos. Ang dunong-dunong ng Diyos, so alam niyang dapat kapag mabuhay, alam nga namang mas marunong ka pa sa Kanya na binubuhay ka pa niya, gusto mo na mamatay. Kailangan maging masunurin ka sa Diyos. And then let go when it's time to go. Ecclesiastes 4:9-12. You are better off to have a friend than to be all alone, because then you will get more enjoyment out of what you earn. If you fall, your friend can help you up. But if you fall without having a friend nearby, you are really in trouble. If you sleep alone, you won't have anyone to keep you warm on a cold night. Someone might be able to beat up one of you, but not both of you.
As the saying goes, a rope made from 3 strands of cord is hard to break. So what is Ecclesiastes telling to teach us? Sikapin nyo na meron kayo talagang mga karamay, kaibigan, kasama sa buhay. At kung ikaw hindi mo na masasamahan itong si mahal mo, hayaan mo nang may ibang sumama sa kanya para di naman siya kawawa. Yan ang tunay na mapagparaya at tunay na malasakit. So ihahayaan mo na lang bang mag-isa yan? So, sabi nga nung kanta, keep another one in line. Someone's gonna leave, somebody's gonna stay behind. Put a little love away. Hindi ito ibig sabihin may asawa ka, may number 2 kang nakaabang, baka mamatay yung number 1 para may reserba. Ibig sabihin lang, put a little love away. Huwag mong ilagay lahat ng pag-ibig sa iisang tao lang. Dahil pag nawala yung taong yun, wala ka ng ibang namahal, walang ibang nagmamahal sa'yo, nakakabaliw yun. Kailangan may special kang mahal, marami kang binibigay sa kanyang pagmamahal, pero nagbibigay ka pa rin sa iba. Para kung may mawala man alin sa mga yon, may natitira, nakasama ka sa buhay at karamay. Don't put all of your eggs in one basket. Mga nag-aasawa, huwag nyo kakalimutan may magulang kayo na dapat nyo pa rin patuloy na mahalin. Hindi inilipat nyo na lahat sa asawa nyo na parang nalimot nyo na meron kayong mga magulang o meron kayong mga kapatid. Kailangan hati-hati. Malaki ang puso ng tao na ibinigay ng Diyos, maraming kasyang tao pero mahalin. Hindi lang isa. So dapat marunong ka rin magmahal ng kaibigan, kapitbahay, may pagmamahal ka sa bayan, may pagmamahal ka sa kalikasan. Because God is love, there is so much love in our hearts, and there are so many things and so many people that we can love without stealing from one to give to the other. There is enough love to go around. So do not put all of your love in just one heart. Ano pang lesson sa atin mga kapatid? Be a friend to the bereaved. Yung namatayan, bigyan natin ng special attention. Hindi lang during the lamay and the libing. Ang tunay na sakit ng kamatayan ganyan, dumarating pagkalibing. Pag wala na yung mga ilaw, wala na yung mga tao, doon nararamdamanan. Doon ka dapat dumalaw. Kung close ka sa family, doon ka dumating, doon ka magyaya, kain tayo, pasyal tayo. Mas kailangan yun. Hindi yung sabay-sabay na ang dami-daming tao, parang tape recorder yung namatayan. Paano nga ba nangyari? Uulitin na naman niya yung buong nangyari. Mamaya may darating, paano nga ba? Ito yung tape recorder, pakinggan mo na lang. Dahil high-tech tayo, ito yung iPad, no? Kasi paulit-ulit, pagod na yung nagkwento. Sa bagay, may therapeutic effect din yun, kauulit, namamanhid na siya, nawawala na yung sakit. Pero kailangan ka, kung tapos na yung napakaraming taong dumarating. Romans 12:15, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Makipagsaya sa masaya, makipaglungkot sa nalulungkot. Alam niyo ang magandang goal sa buhay? Yung iba, anong kailangan? Humahanap ako ng gimmick, makahanap ng happening. Humanap kayo ng madadamayan. Sino ang pwedeng damayan ngayon? Malakas ako ngayon, masaya. Meron akong love to give. Sino ang pwede kong damayan? It's a very godly mission. And to those who will graduate ahead of loved ones, as we have already said, let and make those who survive you get on with life. Huwag niyong pasumpain ang pasumpain. Meron akong kilala, meron siyang girlfriend. Girlfriend from hell. Siyempre, hindi mo naman malalaman agad na girlfriend from hell hanggang hindi mo naging girlfriend, right? Botong-boto sa kanya yung nanay ng girlfriend from hell. Eto na ngayon po ka mo, na-hospital ang nanay at nag-aagaw buhay. Sa takot ng boyfriend, napasumpain siya ng nanay na, pakakasalan mong anak ko, hindi dumalaw hanggang hindi comatose ang matanda. Namatay nga ang matanda o dinaligtas kasi ang mahirap yung ibang namamatay. Pinapakialaman nila pati yung mabubuhay pa, pasusumpain ka. Siya kayang-kaya siguro sumumpa dahil namamatay na nga siya. Yung mabubuhay pa, ang dami pang maiiba sa timpla ng buhay nun. Ba't mo papasumpain? Unfair. So kung kayo yung maghihingalo, huwag kayong magpasumpa kung kani-kanino. Kuya, anak, mamahalin mo lahat ng mga kapatid mo. No? Susumpa ngayon si kuya. Yung mga kapatid pala, mga spoiled, mga batugan, mga tamad, wala nang sabi, hoy, sumpa mo kay nanay, kuya. No? Kaya na-blackmail ka na tuloy. Patay na si nanay. Di ba? Hindi na niya alam. Pwede na ako makalaya dahil abuso kayo sa akin. Di ba?
Kaya be fair, kahit ikaw yung namamatay, huwag ka masyado magdrama. It's not so special. Everybody dies. So you're not a very special case. It's only a matter of time. Kailangan fair ka pa rin. And if ever, as we have said, allow those who are bereaved to find another person, another thing, another idea to place in this empty space of his heart. Be spiritual about death. Because death, though physical masyado yung nakikita mo nangyari, is really a spiritual exercise. Nakikita mo kasi nag-iba yung kulay, namutla, tumigas ang bangkay, lumamig. Akala mo physical yung death? No. It's really spiritual. And if you would understand it from a very spiritual point of view, and though you are clouded by emotion, siyempre hinihilam ka ng luha, lumalabo ang iyong linaw ng isip, pero sikaping maging espiritual at lalong gagaan ang pagtanggap ng lahat ng yan. Do not feel guilty for letting go. Yung iba kasi, pagka 3 taon na nandun pa sa cabinet yung mga damit nung namatay, pero ang totoo, sa kanila gusto na nila alisin, pero para nagigilty silang inaalis na nila, wala na talaga sila rito. Kung may makikinabang ng mga damit, magtira na lang kayo ng konting souvenir nyo, para pag gusto yung magdramang bukid, yakap-yakap nyung ganun, yung barong Tagalog Pero yung iba, pwede pang pakinabangan ng iba. Let life go on. Mas nabibigyan natin ng magandang alaala yung namatay kung pinakinabangan ng iba yung gamit niya kaysa nandyan lang lahat, nakatambak. At nalulungkot ka naman yung nakikita mo. Wala na yatang lulungkot pa yung may kasama ka napakatagal sa kwarto at sa papasok kapag namatay siya, nag-iisa ka na, tapos yung mga damit niya nandyan pa rin. Mahirap talaga yung kaya kailangan sinusuportahan natin talaga yung mga namamatayan. But live when alive and die when you must. And allow others to die because death is not the end. Death is only the beginning of our eternal life with the Lord. Comfort each other with His words. At hindi ito pa consuelo de bobo. Ito'y totoo. Lumalabo ang kahulugan nito pag ikaw yung namatayan kasi ang nangungunahing damdamin at hindi masamang may damdamin, bigay din niya ng Diyos. Pero sikaping ihanda ang loob para matanggap yung hindi naman pwedeng iwasan. Ama namin, nilalapit namin sa iyo ngayon ang aming mga kapatid na maaring matindi ang pagkalungkutan, ang pagluluksa. Di namin nais maliitin ang lungkot ng kapwa. At hindi namin pwedeng i-assign sa iba ang feeling na iniisip namin dapat feelings nila. Turuan mo kaming maging maunawain sa mga nalulungkot. Habang kami naman, Lord, turuan niyong maging supportive. Turuan niyo rin kaming maging matibay, malakas, para kung kami naman ang humarap dito sa napakahirap na panahon na may mahal sa buhay kang mabawi. Sa iyo kami humanap ng lakas. Sa iyo kami sumandal. Sa iyo kami umasa. At nawa, kami maging pagpapala sa ibang labis na nalulungkot. Ang isang pinakamabuting paghahanda sa kamatayan ng mahal namin sa buhay ay yung mahalin na namin sila habang sila'y buhay para wala kaming pagsisihan pag sila ay umalis na. Turuan mo kaming lalong maging mapagmahal. Teach us to be more expressive, to be more loving, so that we will have no regrets when loved ones join you in eternity. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Ilapit natin sa Diyos sa ating mga puso. Kung ano man ang personal na leksyon na ibinigay sa atin ng Panginoon, angkinin, tandaan, at gamitin tuwing kailangan. Ama, sa amin pong sandaling pananahimik, bigyan mo kami ng personal lesson and challenge, kalakasan, pagpapatibay, even a sense of ministry and mission to those who are bereaved. Magbulay-bulay tayo sumandali sa presensya ng Espiritu ng Diyos. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Surviving Bereavement. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz.
Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays, sa mga day-by-day mini bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Nobyembre, gaganapin ito sa November 3, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Ako po si Pastor Danny Ibarola. Inanyayahan po namin kayo na dumalo at makasaya sa Jesus Celebration sa ating Day by Day Metro East tuwing linggo, 9:00 ng umaga sa Cinema 7, Level 4, Robinsons Metro East along Marcos Highway sa Pasig City, katabi ng Santa Lucia. Para po sa detalye ng schedules at location, narito po ang ating contact details: 0949-623-7333 o di kaya sa DVD Metro East. Halinang ipagdiwang ang Panginoong Hesus. Mabuhay! Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ang mga kasabihang ito sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan: ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery, yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda, habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa,
habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na. O kaya, ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama, sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Saan galing ang salitang kundiman? Yung kundiman, naging generic name para sa mga isang uri ng musikang Pilipino na usually yan ay hinuhugot talaga sa kaluluwa yung tunog at talagang matatouch ka. Halimbawa, ang bayan ko is a form of kundiman. Pag kami kundiman kasi napapaiyak kayo, kinakanta mo pa lang kasi talagang galing sa kaluluwa mo yung musicality. Ngayon, yung kundiman na yan ay isa sa mga phrases na laging inuulit ng mga nanghaharana ng araw. Sinasabi lang, kundi man ako karapat dapat ibigin, kundi man ako magandang lalaki, kundi man ako mayaman, ay tapunan mo man lang at palimusan ng kahit konting pagtingin. So yung pagsasabi ng kundi man ay isang pagpapahayag ng ating kababaang loob. Hindi tayo presumptuous, we're always self-effacing. At nadidinig ng mga pare sa kanilang mga kumbento yung mga word na phrase na kundiman na laging inaawit ng mga Pilipino. Kaya ang tawag nila, ano ba yung kundiman na yan? Arestuhin ang iingay-ingay yung nagkukundiman. So naging tawag na yun sa uri ng isang katutubong musika natin.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!